Ang basihan daw ng impeachment kay Pangulong Marcos ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yung tiwala na inilagak sa kanya ng taong bayan ay wala na. Hindi niya tinupad. Ibig sabihin, pinagtaksilan niya tayo. Naging salawahan siya. Diba? Babalik tayo sa mainit na impeachment. Yan! Malamig na po rito. Yan. Okay. Mainit na impeachment. Ang basihan daw ng impeachment kay Pangulong Marcos ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yung tiwala na inilagak sa kanya ng taong bayan ay wala na. Kanyang hindi niya tinupad. Ibig sabihin, pinagtaksilan niya tayo. Naging salawahan siya. Diba? Parang boyfriends. Ikaw alay salawahan. Oh, yeah. Bakit mo ako pinaasa? Oh, yeah. Sige. Tuloy mo. Inibig pa kita ng lubusan. Oh, yeah. Ngunit ako'y iniwan. Oh, di ba? yeah. Boyfriends. Di ba? Di ba? Yan. Ano daw ang basihan kung bakit sinasabi ng mga nais maghain ng impeachment na parang sinira ni Pangulong Marcos Jr. ang tiwala ng taong bayan. Unang-una, wala namang problema talaga. Pinagtiwalaan siya ng pinakamaraming boto. Ang laki kaya ng boto ni Pangulong Marcos. Bad. 31 million eh. Election mo mali. Boto nga. Ano man sabi ko? Huwag yung ganun. Sige po. So, pinagtiwalaan siya na bagong Pilipinas. Di ba yung sinasabi niya? Bagong Pilipinas, bagong something. Di ba? Ngunit, ano nangyari? Nangamote ang Pilipinas. Kita mo kondisyon ng Pilipinas ngayon. Sa dollar na lang eh. Kamote na. Almost 60 Almost 60 na. Sa black market nga, 60 na eh. Nakakaawa na tayo for that. Pero may kaibigan ako sa tamang rate. Okay. Pero ayaw niyang pasabi yung pangalan niya kasi baka dumagsa daw. Mga 100,000 tao doon sa opisina niya. Hindi niya kaya yun. Baka sabihin, dito, maayos yung rate. Pero sa black market, hindi ka papalitan ng pesos, hindi gagawing dollar, kundi 60 pesos ang bili mo. Bakit daw? Kasi daw, tataas pa ang dollar, bababa pa ang piso. Kaya they're holding on sa kanilang mga dollars. Kung hindi mo sila bibigyan ng magandang kita, tago na lang namin to. Mag-speculate na lang kami. Okay. Ngunit sa loob ng 3 taon, dahil sa katakot-takot na skandalo, the latest of which is yung floodgate, yung flood control scam, mga ghost projects, substandard, overpriced, etc. Pagkarami-rami naman. Then may pang issue dun sa kanyang drug addiction, although hindi natin alam kung yun ay totoo o hindi. Nonetheless, may issue ganon, smuggling, ang dami. Doon naapektuhan unti-unti, na-erode, gumuho unti-unti, parang yung flood control project. Gumuho rin. No, mga kontraktor, gumuho. My God. At lahat po ng mga survey ngayon, survey. Alam mo yung survey? Yung tinetesting na survey test. Survey test. Malamig na. Yasay, parang yasay test. Ganun ba yun? Ay, ang baba po ng trust rating ni Pangulong Marcos. Na naman? Opo, grabe. Lahat, di ba, nung lumabas yung Pulse Asia ba yun o whatever, na sinabing mababa yung survey sa kanya. Sabi niya, anong survey? Which survey is this? Kasi isa lang. Ngayon, lahat ng survey. Lahat ng survey, 3. Social Weather, Pulse Asia, at yung Social Weather, Pulse Asia, Publicus, lahat negative ang trust rating sa Pangulo. Anong ibig sabihin ng negative? Ibig sabihin ay ang kanyang mas maraming walang tiwala sa kanya kesa sa may tiwala. Yun ang Gatsby kasi.
Kawawa naman siya. Oo, so ngayon yung sinasabi nga yun ang nawala na talaga ng tiwala sa kanya. At bakit daw? Kasi ito ang discussion diyan. Isa to sa mga naaamoy-amoy lang naman namin Opo. na maaring gawin. Na kami sa analysis namin, ito yung betrayal. Unang-una, number one. Unang-una na, number one pa. Ayun. Yung sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso tungkol sa General Appropriations Act, yung PhilHealth. Yung pinatatanggal niyang 89.9 billion sa PhilHealth. Pagkatapos, di ba, ang nakuha pa lang 60. 60 pala. Oo, nung kukunin yung iba, TNRO. So, hindi nakuha. Ngayon, pinababalik, hindi naman binabalik. Yung kinuha, hindi binabalik. Ang ibabalik, yung pa sa 2026. Yung sa 2026 budget. Hindi tama di ba? Explain na natin yan kung Opo. ba't hindi tama. Pag binababalik sa iyo, yung kinuha mo, yun ang Opo. ibalik mo, hindi mo kukunin sa iba. Yung iba. Di ba? Oo. Halimbawa, may utang ako sa iyo. 1,000 piso. Sabi mo, ibalik mo na yung utang mo. Di ba? Oo. Sa halip na ibalik mo, umutang ako sa iba, binigay ko sa iyo, di may utang ka na naman. Patay. May utang ka naman ako, di ba? Opo. Yun ang mabigat. Oo. Sinabi ng unconstitutional yun kasi yun daw ay pondo na nakalaan para sa mga mahihirap, sa mga senior citizens, sa mga may kapansanan. Ba't kukunin mo? Yan. Allotted na talaga. Ngayon, sinabi na rin ng Korte Suprema dun sa Belgica case, Opo. 2013. Yung pork barrel, yung mga unprogrammed funds, ay unconstitutional. Yan. Nagkaroon na ng unprogrammed appropriations. Di ba? Opo. Sa 2025, nagkaroon na ng iskandalo dyan kasi ginamit sa flood control. Opo. Na pinagkukurakot, di ba? Meron na naman sa 2026. Oh. Sinabi na po ng... Second chance na yan. Oo nga O bago hihingi siya ng second chance, wala na. No more chance. Parang si Bea Alonso, at saka si John Lloyd, di ba? One more chance. No more chance na yan. Oo. Okay. Sinabi na doon sa desisyon ng Korte Suprema na yung mga unprogrammed appropriations sa GAA, ito ang sinabi ni Justice Ramon Paul Hernando. Oh. Yan, medyo nagtatago yata siya ngayon. Hernando's Hideaway hindi. Hideaway. Kanta yun. Hernando's Hideaway. Ole. Okay. Sabi ni Justice Hernando, hindi siya nag-hideaway dito, anong sinabi niya. Oo. Ang unappropriated appropriations ay, quote, unconstitutional in any form. Unquote yan. Oo. Bakit? Unang-una, itong mga ganito ay rider. Hindi rider yung nagmumotor, Apo, hindi yan. Ibig sabihin kasi sa batas, dapat, General Appropriations Act. Appropriations lang na present for, dapat appropriation is specific. 100 milyong piso para dito, 100 milyong piso para doon, 1 bilyong piso para dito. Yung rider, yan ay pinagbabawal ng konstitusyon because ito yung tinatawag nating singit. Hindi pwedeng magsingit ka sa isang batas na hindi nakalagay doon sa title ng batas. Saka allocated na, di ba? Oo, kasi malilito yung lehislatura, malilito yung taong bayan. Parang niloloko mo May singit Di ba? Parang isang bundle ng 1,000 piso, siningitan mo ng 100 pesos. Parang ganun yun. O di nanlin lang ka, di ba pagbilang noon 100 pieces, pero 99 pieces lang yung 1,000, may 100 pesos na siningit ka, di 99,100 lang ibig yun. sabihin, may ghost pa rin dyan. Ghost na yan. Oo, kasi sabi ni Justice Hernando, they create unregulated space where discretion replaces discipline. Kasi di ba dapat nagbabantay ka? Yes.
ang nagbabantay ay ang House. Katulong ang presidente, siya ang nag-i-implement. Dapat may disiplina, may pagtitipid. Hindi porket binigyan ka ng, halimbawa tayo, 1,000 piso, lulustahin mo lahat yun. Opo. Di ba? O dapat may disiplina. Ito, nawawala ang disiplina. Kasi Wala na. nilalagay nilang yung for later release. Yung sinasabi ni Auntie Claire, dinidepensa pa niya. Meron daw mga requirements yan para ma-release. For later release, yung unprogrammed appropriations. Eh yun nga ang sinasabi ng Supreme Court na hindi dapat ginagawa. Hindi dapat. Kasi nagkakaroon ng discretion. Ayun na. Kung i-release o hindi po pwede yun. Pag in-appropriate mo, halimbawa 100 million para sa bakuna, Yes. i-release mo yun. Yes. Hindi pwede hindi mo i-release. Within that day, parang gano'n. Hindi within that fiscal Within that year. period. Within that fiscal year, halimbawa 2026, i-release mo yun. Ayun, yun. Hindi pwede, Yun na, meron yun. dito, maaring i-release ko to, maaring hindi. mali Malabo yun. yun. Paano yung kwenta noon? Oo nga. Di ba? Mali Walang yun. kwenta. Walang kwenta. Oo. Yun ang sinasabi. Oo. Ito yung tinatawag tuloy na shadow funds. Ayun. Kung may ghost project, may shadow funds. Wow, bago yan Sabi ng Supreme Court, etong mga shadow funds na may standby authority Opo. ay matter of convenience that allows the government to spend money without the specific oversight Ayun. required for programmed items. Kasi yung programmed items, halimbawa, di ba, GAA, Yes. pinag-uusapan yan, halimbawa, 100 million para sa bakuna. Pinag-usapan yan. Okay. Talagang dapat 100 million. Kasi bakit 100 million? Ito ang presyo per bakuna. Opo. Oo. Halimbawa, piso. Sabihin na natin piso para madaling usapan. Okay. For 10 piso, for 10 million people, 100 million. Ayun. Di ba? Opo. Napag-usapan nyo, anong ang program? Bibigyan namin ang lalawigan ng yung distrito ni Luistro ng 100 million. Tapos Pero hindi pala. pag-usapan pa natin kung i-release ko o hindi. Ayun na, patay na. Paano yun? Di ba? Walang oversight. Hindi na pag-usapan kasi hindi malaman kung i-release o hindi. May word Para saan ba yun? Oo. Yeah, sabi nila, stick to the plan dapat. Ayun ang mabigat. Oo. Dapat stick yun na. ang mabigat dito. Kaya, sinasabi, yung depensa Anti-Claire, sala na naman po kayo Anti-Claire. Oo. Siguro sumakit ang tiyan nyo nung tinuturo yan doon siguro may LBM ka nung tinuro yan sa constitutional law, absent ka, di mo. Hindi, oo. Lunchtime ngayon. Oo. Madyan, LBM lang naman Anong siguro sumakit ang puwet. Nagka-almoranas, hindi nakapasok. Yun. Ayun na. Baka gano'n na nangyari kay Auntie Claire kasi hanggang ngayon dinidepensa pa niya Parang yung depensa niya kay Pangulo. Sabi kasi, may 52% na tao na walang tiwala sa Pangulo. Sabi niya, okay lang yun. Hindi, sabi pala, may 48% na walang trust kay Pangulo. Sabi niya, okay lang yon. May 52% pa naman nagtitiwala sa kanya. Hindi po ganun ang poll. Ang poll kasi, no trust, small trust, cannot say big trust. Oo. So, 30% lang po ang malaki ang tiwala kay Pangulong Marcos. Yung iba, maliit ang tiwala. Yung iba, hindi nila alam kung dapat pagtiwalaan. So, hindi po 52% ang may tiwala kay Pangulo. Tingnan nyo po kasi, matuto po tayong bumasa ng poll numbers at mag-analyze ng poll results. Hindi po 100 minus 48 po yan, equals 52 ang may tiwala. Hindi po ganoon. Saan pa kinukuha kasi ni Pangulong Marcos itong mga tao niya? Yun lang. Buhay. Yan lang. Bago may mga trolls pa yan, ganun din. Walang quality, walang followers. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng